Sa northern region ng Nigeria may bembangan na nakasanayan sa loob ng maraming siglo. Napaka-brutal, napaka-delikado. At ito ay para lamang sa mga matitibay ang loob, mga mukhang hindi pa huhuli ng buhay, kumakasa at handang makipagbasagan ng mukha. Ang sport na ito ay tinatawag na dambe, isang African martial arts, isang tunay na bembangan ng mukha. Tito John's TV. Ang dambe ay isang tradisyonal na sports na nauugnay sa mga taong Hausa, isa sa pinakamalaking pangkat etniko sa Afrika. Isang researcher ng Nigerian martial arts culture na si Edward Paul ay kinilala ang mga kapansi-pansing pagkakatulad sa mga larawan ng Egyptian boxer mula sa ika-12 at ika-13 dinastiya. Ang dambe ay kilala rin bilang kokawa. Noong unang panahon, ito ay naging isang tradisyonal na kasanayan upang ihanda ang mga lalaki para sa digmaan at ang mga fighters na magwawagi ay pwede na magpakasal sa kanilang mga nobya bilang premyo ng tagumpay. At mas brutal ang nakasanayan noon dahil pinahihintulutan ng mga mandirigma na maglagay ng basag na bote o salamin sa kanilang nabalot na kamao. Ngunit ang pagsasanay na iyon ay pinagbawal kalaunan. Itong mga nakaraang panahon, ginamit ng mga miyembro ang laro bilang isang pagpapakita ng pagkalalaki, pati na rin bilang paraan upang makuha ng personal na prestihiyo, kabuhayan at karangalan sa mga pamilya. Ang dambe ay isang combat sport kung saan ang layunin ay patumbahin ng kalaban. Ito ay maaaring makamit sa alinman, pwede sa sipa o isang suntok, na ang laban ay tumatagal ng 3 round. Gayunpaman, walang limitasyon sa oras sa bawat isang round. Pwedeng matapos agad ang isang laban kung sumuko ang kalaban, kung ihinto na mismo ng opisyal ang bembangan, kung ma-knockout ang kalaban, o di kaya ay tumama o lumapat man lang sa kahit saang parte ng katawan niya sa lupa. Tinatalian ng lubid ng mga mandirigma ang kanilang kamay na pambembang. Tinatawag nila itong karas. Ginagawa nila ito para maging mas matigas ang kanilang kamao kaysa sa mukha ng kalaban. Habang ang mas mahinang kamay ay ginagamit bilang proteksyon, dapat lagi itong bukas. Pwede ring panakip sa mukha ng kalaban kung nakakasar o malakas mambuisit. Nakikilala na ang dambe sa buong mundo, lalo na sa buong Afrika. Nakikibahagi sila sa mga pagdiriwang upang itaguyod pa ang sports. Pero hindi gaya ng mas sikat na mga combat sports. Ang mga fighters ay kumikita lamang mula sa pagitan ng $20 hanggang $500 at regalo galing sa mga manonood. Pero ayos lang sa kanila kahit maliit ang kita. Para sa mga mandirigma, ito ay higit pa sa pera. Gayunpaman, tulad ng anumang combat sports, may mga panganib at kritiko. Ang ilan ay naniniwala na ang dambe ay lubhang mapanganib. Marami na ang napisak ang ilong, lumubo ang nguso, nalagasan ng mga ngipin at hindi na mabilang na mga peklat. Ilang fighters pa nga ang kailangang magretiro ng maaga mula sa sports dahil nakalog ang utak sa kakabembang. Ngayon, ang dambe ay unti-unti nakikilala sa buong planeta sa tulong na rin ng social media. Ang ticket ay nagkakahalaga ng 3,000 to 5,000 Nigerian naira o may katumbas na 100 pesos hanggang 170 pesos lamang sa isang simpleng arena, ngunit sulit bawat laban. So yan, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content at huwag kalimutang bembangin ang like at subscribe button. Hanggang sa muli.